pag-usapan naman natin itong si Nicholas Kaufman, mga ka-GP Natics. Nako, ayan. Si Nicholas Kaufman. Anong problema dyan, GP? Mga kababayan, itong si Nicholas Kaufman ay parang, naku po, naging DDS na rin. DDS style na rin itong si Nicholas Kaufman. Bakit, GP? Mga kababayan, may payag ito si Nicholas Kaufman, ano, na kung saan po ay sinasabi niya, nagtataka rin daw siya kung bakit itong si Digong Duterte ay nandoon sa dahig at bakit nililipas daw ito doon. Meron naman PH judiciary. Bakit doon daw? Okay, pakinggan natin mga kababayan. Wait lang, kukunin ko yung cellphone ko. Ay, dito pala sa harap. Nakalimutan ko. Ayan, oh. No po. Saglit lang Nawawala pala yung internet nito, no? Sandali, mga ka-GP Natics, no? Oh. Ayan, paparinig ko sa inyo. Once again, I'm not going to comment on the chronology of that list. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Exactly, sir. Because that's okay, mga kababayan, ewan ko basta pag naging DDS na, nagiging locals na, no? Sa tinanong si Nicholas Kaufman, do you think mapapalaya itong si former President Rodrigo Roa Duterte before the confirmation of charges sa September daw? Wait lang. Ang sabi niya, mga kababayan, I think so. I think so daw. Okay, I think so. At ang sinasabi nga nito, nagtataka nga ako bakit nandito siya, bakit hindi siya pinatrial doon sa Pilipinas. May judiciary naman doon. Sabi niya, at siya ay Pilipino. So dapat Pilipino siya, Pilipino rin dapat ang sa kanya, maghusga, sabi nitong si Nicholas Kaufman. Di ba, mga kababayan, narrative yan ng mga DDS na kung saan sinasabi din yan, nila Bato, sige, kung may kaso ako, kasuhan niyo ako dito sa local court. Yan din ang sinasabi ni Digong Duterte noon. Kung may kaso ako, sige, kasuhan niyo ako. Akin yan. I will take full responsibility of everything. Yan lang sinasabi niya. Kasuhan niyo ako. Si Kibuloy, kung ako talaga ay may kasalanan, kasuhan niyo ako dito sa local court. Yan ang lagi nilang sinasabi. Mga kababayan, isa lang maliwanag sa atin, ginugulo lang nila yung at sinasabi lang ng abogado na to yung sinasabi ng mga bawat abogado. Bakit kanyo? Hindi naman magsasalita ang abogado na, uy, mahina ang kaso. Lagi nilang sasabihin, malakas ang kaso, ilalaban natin yan, mananalo tayo. Ganyan ang mga mindset ng mga abogado. Pero alam natin, mga kababayan, ang sagot kung bakit nandoon si Rodrigo Roa Duterte. Because we were member of Rome Statute from 2011 to 2018. And of course, mga kababayan, sila po ay kinasuhan ng mga kababayan natin, ng mga biktima ng EJK. Di ba? At hindi po sila kinasuhan dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil alam nila na ang mga Duterte, especially itong si Digong, walang mangyayari kapag dito nila kakasuhan. Kaya doon, nag-file ng case sa ICC, doon nagpatulong para mabigyan ng hustisya yung kanilang mga mahal sa buhay at yung mga biktima. Tama? Mga kababayan, hindi naman, ewan ko, parang gusto ko magmura dito kay Nicholas Kaufman . Tama ka ba, Nicholas Kaufman? Sabihin
Bakit nandito siya ngayon nakakulong? Eh hindi naman siya European, siya ay Pilipino, dapat doon siya nakakulong at doon siya kasuhan. Anak ng tinapa, mga kababayan, kaya nga itinayo yung International Criminal Court na yan, di ba? Dahil nung naging member tayo, ay yan ay ginawa para makatulong sa isang bansa na kung saan ay pinipigilan na ang isang bansa ay magkaroon ng isang tyrant leader na hindi po kayang kasuhan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Di ba? Yun eh. Tapos sasabihin mo, nagtataka ka? Anak ng tipaklong, ang babaw mo ng mga abogado para sabihin yun. Alam nyo, gawin nyo na lang ang lahat ng paraan, kahit magluluhod pa kayo dyan, kahit magbale-balentong kayo, hindi makakalabas si Digong Duterte dyan sa dahig para sabihin ninyo na before the confirmation of charges ay makakalaya na ito. Naku po, mga ka-Gpnatics, malayo mangyari, malabo pa sa kulay at tinta ng pusit ni Sara Duterte. Diba? Yan lang yun eh. Tataka ako, bakit yung mga DDS talaga nagpapakabuti? Naniniwala ka na makakalaya itong si Digong Duterte sa simpleng hindi siya Pilipino. Dapat sa hindi siya dapat dito kasuhan. Hindi siya dapat dito makulong dahil siya ay Pilipino. Sa simpleng ganon, pakakawalan si Rodrigo Roa Duterte? Hindi. Diba? Yan ay ang pinag-uusapan dyan ay crime against humanity. Diba? Crime against humanity, including torture, murder, and RAPE. Sa makatuwid, mga kababayan, itong si Rodrigo Roa Duterte, kaya nandyan ay malakas ang katibayan, malakas ang pruweba na nagmula pa sa kanyang sariling mga bibig. Diba? Ang sinabi niya ay talagang marami siyang pinatay, marami siyang mga tinanggalan ng buhay, at kung ano-ano pa ang kanyang mga pinaggagawa. Diba? O, tapos ngayon sasabihin nyo, ay, tataka ako bakit siya nandito, bakit dito siya nakakulong, pwede naman siyang ikulong sa Pilipinas. Tanga, paano siya ikukulong sa Pilipinas kung walang nagkaso sa kanya dito? Diba? Meron bang makukulong na walang nagkaso? Oh, pangangot. Kung di ba naman eng-eng itong abogado na to? Mga kababayan, kahit pakawalan mo yan dyan sa dahig, makukulong ba siya sa Pilipinas? Wala, kasi wala nagkaso sa kanya eh. Kaya nga gustong-gusto nila na magkaroon ng kaso si Digong Duterte sa Pilipinas para nang sa ganon, mga kababayan, mabaliwala yung sa ICC. Kasi kapag may kaso na ongoing dito sa Pilipinas, ang mangyayari niyan, ipa-priority yung dito sa atin. 'Di ba? So, magba-back out ngayon yung ICC kasi sasabihin lang nila, oh, our judiciary is working. Oh, ganon. Eh, nakita nyo, yung mga pamilya ng biktima, pamilya ng mga AJK, hindi nagkaso kay Digong dito sa Pilipinas kasi alam nila ang mangyayari. 'Di ba? Tama po, dapat isunod na ang dapat isunod. Huwag nang pakawalan. Hindi nyo makakawala. Sinasabi lang yan ng abogado nila kasi mga kababayan, abogado yan eh. Hindi naman niya naamin na sasabihin mahina yung kaso. Kasi pera-pera lang yan. Ganun lang yun eh. Diba?